Hello, magandang umaga po mga kababayan ko. Meron po tayong isang bagay na pag-usapan na napakahalaga po sa ating bayan. Ayoko sana mangyari ito. Ako po ay nakikiramay kay Mr. Erwin Tulfo. Pero ang problema ho natin ay batas. Kung baga sa English pa, tawagin, the law may be harsh, but it is the law. Pwede rin sabihin natin na sa salitang Latin, nolep ang tawag nila, ang tawag yun, the law may be harsh, but it is the law. So, ngayon, ang pinaka-problema muna ni Erwin Tulfo ay nasentensyahan po siya sa libel na kaso. At kung nasentensyado siya sa libel, magiging disqualified siya dahil sa Section 12 ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng tumakbo sa kahit anong pwesto ang isang tao na nasentensyado po sa libel. Ang kanyang libel po ay isang sinulat niya patungkol po nung siya ay andun pa siya sa Remate. Siya ay kolumnista ng Remate. So nang kolumnista siya ng Remate, ang nangyari sa kanya ay sinulat niya si Attorney Dingso, Carlos Dingso, na isang tiwali, sobrang tiwali na o corrupt na opisyal ng Bureau of Customs. At dahil doon, kumaso si Dingso sa kanya. At ang kasamang kinasuhan ay si Mr. Philip A. Pichay, anak ni Congressman Pichay. At si Philip Pichay, pareho sila ng kaso. Si Philip Pichay po ay diniklara na ng final and executory ng Supreme Court na disqualified sa mga libel cases na 4 na kung saan yun din ang kaso na sinintensyahan din si Erwin Tulfo. Kaya shout out kay Eddie Aguilar, kay Victor S. Choice, good morning, Janet Te, Philgir Vlogs, tapos Janet Te, good, di siya dapat sa Senado. Frederick Iloro, good morning, at Idol Atty. Toto Cosing, God bless, God help, at ingat po lagi. Bueno, Balbiran Carta, no votes to pro-China, welcome ICC. Yung pro-China at si Erwin Tulfo eh. Maria Tan, watching from LA, California, USA. Thanks for the info. More power. Eleanor Casanova, sana all. So dapat ang lahat pang sentensyado na kinakasuhan sa corruption case, kagaya ni Lito Lapid, nakasuhan din ito si Jingo Estrada, na sentensyahan pa nga pero binaliktad ang kanyang sentensya, pati si Bong Revilla. So dapat ay bawala na sila magkaso. Kasi unang-una, sa totoo lang, itong sentensya sa kanila, ang kaso nila ay plunder. So mas maliit pa yung kasong libel, na kung kasong libel lamang ay nasentensyado ka sa kasong libel, ay bawal na sa batas na tumakbo bilang congressman o senador. With more reason na yung mga kaso, mga plunder ay dapat tinangga, hindi na rin papayagan. Kagaya ni Lito Lapid, may kaso sa fertilizer fund scam na mahigit 4 na milyon ang binulsa nila. At niyari nila yung bidding nung siya ay gobernador pa ng Pampanga. So yung fertilizer na walang bidding ay binili nila. Yan po si Lito Lapid. Si Bong Revilla, sa totoo lang ay gumamit lang ito ng magic kaya nanalo sa kaso. Ganon din si Jingo Estrada. Yan po ang ating sistema sa pangkatarungan sa Pilipinas. At dahil dyan, bakit hindi natin yan titingnan na isang napakahalagang bagay? Dapat po ang lahat ng mga taong sentensyado ay dapat hindi inabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pwesto kahit sa barangay tanod. Sa totoo lang,
O ito, si Maria Tano, changed leadership for Philippines and improved the morale of the people. Keep well. Boyet Potenciano, watching here in San Diego, California. Mabuhay. So Ricky Mentili, good morning, Attorney Engineer Dr. Toto Kausing, Senator ng mga Pilipino. Humility. Okay, ako po ay magsasampa kami ng aming ito na po yung aking tinatawag na no? Na tinatawag na certificate of candidacy, isasampa ko na lang ito. So, usapan namin sa Bunyog Party List ay magpahuli-huli na kami file. Okay, magandang umaga po, Susan Ramos de Jesus, Manuel Tribio from Virginia, USA, Marjorie Vilguera, good morning, Toto Kausing, we will support. Salamat po. Ito po ang dahilan kung bakit siya disqualified. May batas po tayo na tinatawag na Batas Pambansa 881 na nagsasabi sa Section 12 sa English, disqualifications. Any person who has been declared by competent authority as insane or incompetent or has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or for any offense, or for which he has been sentenced to penalty of more than 18 months, or for a crime involving moral turpitude, shall be disqualified to be a candidate and to hold any office unless he has been given plenary pardon or granted amnesty. This disqualification to be a candidate herein provided shall be deemed removed upon the declaration by the competent authority that said insanity or incompetence had been removed, or after the expiration of a period of 5 years from his service of sentence, unless within the same period he again becomes disqualified. So, itong problema ni Erwin Tulfo ay katulad ng kaso ni Mr. Philip E. Pichay. Si Mr. Philip E. Pichay po ay kasama ni Erwin Tulfo na sinintensyahan na convicted sa kaso na libel dahil sa siniraang puri nila si Mr. Attorney Carlos T. So, kung ganon, kung sinintensyahan sila doon at itong basahin natin ang kaso. So, the facts, basahin muna natin ang criminal case number nila ni Erwin Tulfo. Kinasuhan sila sa Pasay City. Sinabi rito, yung case number, unang kaso, number 991598, that on or about 11th day of May, 1999 in Pasay City, Metro Manila, Philippines, and with the jurisdiction of this honorable court, the above named accused, conspiring and confederating together and mutually helping one another, being then the columnist, publisher, and managing editor respectively of Remate, a tabloid published daily and of general circulation in the Philippines, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously, and with malicious intent to discredit or dishonor complainant, Attorney Carlos Dingso, and with the malicious intent of injuring and exposing said complainant to public hatred, contempt, and ridicule, write and publish in the regular issue of said publication on May 11, 1999, its daily column, Direct Hit. O, yan ang sinurat ni Erwin Tulfo. Sinabi niyo rito, ito palang si Attorney Dingso ng Intelligence Division ng Bureau of Customs and pinakamayaman na yata na government official sa buong bansa sa pangungurakot lamang dyan sa South Harbor. Hindi matibag ang gagong attorney dahil malakas daw ito sa Iglesia ni Cristo. Hoy, so, nakakahiya ka sa mga INC. Ikaw na yata pinakagago at magnanakaw na miyembro nito. Balita ko, malapit ka ng itiwalag ng nasabing simbahan dahil sa mga kalukuhan mo. Abangan bukas ang mga racket ni So sa BOC. Wherein said complainant was indicated as an extortionist, a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth. All, as already stated, with the subject of destroying his reputation,
discrediting and ridiculing him before the bar of public opinion. Itong pangalawang kaso niya na sinampa kay Erwin Tulfo, kasama rin dito sa kinasuhan si Philip A. Pichay na tumakbong congressman na dinisqualify sapagkat ay dahil sa kaso na sentensyado sa rito. Panalo sana siya bilang congressman sa Surigao del Sur, ay kaso lang tinanggal siya, so ang nanalo ang kalaban niya. So itong pangalawang kaso laban kay Erwin Tulfo at saka Mr. Pichay, that on or about 12th day of May 1999, o diretso tayo sa sinulat niya, si Attorney So ng BOC, lintek din sa pangungurakot itong si Ding So ng Bureau of Customs Intelligence Unit sa South Harbor. Daang-daang libong piso ang kinikita ng masiba at matakaw na si So sa mga importer na ayaw ideklara ang totoong laman ng mga container para makaiwas sa pagbayad ng malaking customs duties at taxes. Si So ang nagpapadrino sa mga pag-inspection ng mga container na ito. Siyempre, binibigyan din siya ng salapi yung ibang mga ahensya para pumikit na lang at itikom ang kanilang mga bibig diyan sa mga buhayang taga-BOC. Awang-awa ako sa ating gobyerno, bankrupt na nga. Inakawan pa ng mga kabatan tulad ni So. Iwan ko ba rito kay Attorney So, bakit hindi na lang tumayo sa sarili niyang robbery hold-up gang para kumita ng mas mabilis? Hoy So, hindi bagay sa iyo ang pagiging attorney. Mas bagay sa iyo ang pagiging buhaya, nakakurbata at hold-upper. Magnanakaw ka So, wherein the complainant was indicated as an extortionist, corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth, all as already stated, with the objective of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the bar of public opinion. Ito naman ang pangatlong kaso na sinampa ni Atty. Ding So laban kay Erwin Tulfo at kasama na rin dyan si Philip A. Pichay na na-disqualify na ng Supreme Court noong araw pa. Sabi niya, that on or before 19th day of May, diretso tayo sa sinulat, tulad ni Atty. Ding So ng Bureau of Customs Intelligence Division, saksakan din ng lakas itong si Daniel Aquino ng Presidential Anti-Smuggling Unit na nakatalaga sa South Harbor. Tulad ni So, magnanakaw na tunay itong si Aquino. Panghingi ng pera sa mga brokers, ang lakad nito. Pag hindi nagbigay ng pera mga brokers, naipit ang pag-release ng kanilang kargamento. Wherein said complainant was indicated as an extortionist, as corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth, all as already stated, with the object of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the bar of public opinion. Itong pang-apat na kaso. That on or with about 25th of June 1999, okay, diretso tayo sa sinulat. Nag-file ng 10 milyon na libel suit itong si Atty. Carlos Sos ng Bureau of Customs laban sa inyong lingkod at ilang opisyalis ng Rimate sa Pasay City Court. Nagalit itong tarantadong si Atty. So dahil binanatan ko siya at in-expose ang kagaguhan niya sa BOC. Hoy So, dagdagan mo pa ang pagnanakaw mo dahil hindi kita tatantanan. Buhay ka pa, sinusunog ng iyong kaluluwa sa impyerno. When I said complainant was indicated as extortionist, a corrupt public official, smuggler, and having illegally acquired wealth, all as already stated, with the object of destroying his reputation, discrediting and ridiculing him before the bar of public opinion. So, yan ang mga kaso laban sa na sinampa ni Atty. Ding So laban kay Erwin Tulfo at saka si iba pa na mga kasapi ng Rimate. Ang kasama niya sa kinasuhan ay si Susan Cambry na editor, si Ray Salaw na editor din, tapos si Jocelyn Barlizo na editor at saka si Philip Pichay, may-ari ng Rimate. So, yan po ang kaso. Alam mo, sa totoo lang, ito ang ang titingnan natin ang rason ng Supreme Court kung bakit siya na convicted. So, ang rason naman ng RTC, hinanap kong rason ng RTC, hindi ko makita. Rason na lang ng Supreme Court ang gawin natin. So, ang sinabi dito ng Supreme Court ay sa apila ni Tulfo, sinabi ni Tulfo na nagkamali daw ang Court of Appeals na hindi daw na-apply ang Burhal versus Court of Appeals. Ano ba yung Burhal versus Court of Appeals na kaso? Sa Burhal versus Court of Appeals po, yan po yung sinasabi na ang sinuman na magbibigay ng mga opinyon
laban sa isang tao na sabihin natin official ng publiko o public figure ay hindi siya masintensyahan sa libel kung ang kanyang opinion ay pwede natin sabihin reasonable, no? May basihan na na pangyayari o di kaya facts kung sa English pa. Yan ang sinasabi ng Borjal versus Court of Appeals. Tapos yan po ay nasa JR number 129,466. Okay. Tapos yan ay nilabas na desisyon ng Supreme Court noong January 19, 1999. Okay. So ngayon nakalagay dito, ang sabi ng Supreme Court ay hindi mag-apply sapagkat sabi niya na Supreme Court, there is no question that the status of attorney so as public official. So dapat sana mag-apply. Pero anong ginawa ni Mr. Anong nangyari? The court has long respected freedom of the press and upheld the same when it came to commentaries made on public figures and public interest. So nasa public interest naman talaga dapat, no? Even in cases wherein the freedom of the press was given greater weight over the rights of individuals. The court, however, has stressed that such freedom is not absolute and unbounded. The exercise of this right or any right enshrined in the Bill of Rights indeed comes with an equal burden of responsible exercise of that right. The recognition of right is not free. So, ibig sabihin, hindi absolute na ikaw ay babanat na babanat. No? Ayun ang sinasabi ng Supreme Court dito. Sa kasong ito, ay nagkaroon ang crucial dito ay inamin ni Tolpo na hindi niya kilala si Atty. So at hindi niya rin nakita miniminsan bago siya nilabas ang kanyang sinulat. Pero inamin niya rin na hindi siya nag-imbestiga ng malalim para bago niya sinulat yon. So sa kanyang depensa sa trial court, sinabi rin ni Tolpo na ang kanyang ginamit niya yung mga nakalaman niya sa pagtira ay Tolpo claim knowledge of people using, may kilala din siya ng mga tao daw na tumitira para kumita. No, pero inargumento niya na it may have been someone else using the name of attorney so for corrupt practices. Ibig sabihin, parang inaamin niya rito na dahil hindi siya nag-research kung kanino niya nakuha ang detalye tungkol kay Atty. So ito ang naging dahilan kung bakit sinintensya ng Supreme Court. Hindi ka pala nag-usisa Medyo hindi ka panipaniwala ang iyong akusasyon laban kay Atty. So kaya at hindi ka nag-usisa, so inamin mo na hindi ka nag-usisa, ibig sabihin ang tawag niya sa English, reckless disregard of the truth or falsity of the imputations. So, yan po ang naging basihan kung bakit siya nasintensyahan. Actually, kabaliktaran ito ng kaso ni Raffy Tulfo. Kung saan si Raffy Tulfo naman ay na-absuelto. Kapariho din, tinira niya rin ng Raffy Tulfo si Mr. Rolando Dingso. Kaya nga lang, ang binasihan naman ni Raffy Tulfo ay mayroon siyang pinanggalingan ng mga sources of information. Hindi kagaya kay Erwin Tulfo na inamin niya na kulang-kulang ang kanyang mga research. So ito po ang naging dahilan. Ngayon, sinintensyahan siya ng RTC at Court of Appeals na makulong. Tingnan natin ang desisyon. Sinintensyahan siya na makulong ng hanggang 2 taon sa bawat kaso. So ngayon, ang nangyari, umakit sa Court of Appeals ay pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. Pagdating sa Supreme Court, pinagtibay din ng Supreme Court na ang pagkasintensya sa kanya ay mali at may at ibig sabihin guilty si Erwin Tulfo ng 4 na libel case. 4 na libel offenses. Sabi ng Supreme Court, this argument is, sabi niya, sa inargumento kasi ni Erwin Tulfo na
na si Attorney Dingso ay official ng Bureau of Customs na nagtatrabaho sa NAIA. So he claims that he is arise in a cloud of data as to the identity of real party referred to, kumbaga ang nangyari sa kanya, evasive na siya eh. So ngayon, tama nga naman ako, kulang siya sa tinatawag na pag-research, hindi niya na-confirm ang kanyang mga facts. So ito naman ngayon, so ang sentensya, however, pasalamat si Tulfo dahil sa akin. Bakit po nagpasalamat? Siya po ang pangalawang tao, sila ni Pichay, Mr. Philip E. Pichay, ang nag-benefit o nag-benepisyo sa aking ginawa. Nagsampa kasi ako ng petition sa pangalan ng National Press Club noong 2008 sa Supreme Court at hiningi ko sa petition na lahat ng mga media at mga tao na masintensyan sa libel ay huwag nang ikulong kundi patawan na lang ng pina o multa. Kaya ang parusang kulong na pinataw ng RTC at Court of Appeals dito ay tinanggal na. Kaya itong sinabi ng Supreme Court. Wherefore, in view of the foregoing, the CE decision dated to June 17, 2003 in CR number 25318 is hereby affirmed. So, ibig sabihin, na-affirm ang kanyang sentensya. Pero binago with modifications in lieu of the imprisonment, the penalty to be imposed upon petitioner shall be a fine of 6,000 pesos. So, times 4. So, bali 24,000 pesos. Pero, pinatawan sila ng danyos na 1 million. Pinapabayad sila 1 million na magbabayad sila kay Attorney Dingso. Kaya, sabi ng Supreme Court, wherefore, the court finds the accused Erwin Tulfo, Susan Cambry, Ray Salao, Jocelyn Barlizo, and Philip E. Pichay guilty beyond reasonable doubt of 4 counts of the crime of libel as defined in Article 353 of the Revised Penal Code. Okay, and each of them shall pay a fine of 6,000 pesos per count. So, 6 times 4, so that is 24,000 for each of them. And in addition, pinagbayad sila ng 1 million pesos. At itong desisyon na ito ay ipinalabas noong September 16, 2008. Okay? So, ngayon, kasama dyan si Pichay, si Philip Pichay. Ngayon, isa-cite ko naman, bagong kaso naman noong January 26, 2016, dahil tumakbo si Philip Pichay sa pagka-congressman sa Surigao at nanalo siya at ang kalaban niya ay tinalo niya na si Mary Elizabeth T. Delgado ay nagsampa ng disqualification laban kay Philip Pichay. So ang tanong ngayon, dapat ba i-disqualify si Philip Pichay dahil kami may sentensyado sa libel although walang kulong at parusa niya ay multa lang? Ang sagot ng Supreme Court ay disqualified siya. Hindi na siya pwedeng tumakbo ng congressman. So, ibig sabihin, halos kapareho ang kalagayan ni Philip Pichay at saka ni Erwin Tulfo. So, kung pareho ang kalagayan nila, kung disqualify si Pichay, di disqualify din si Erwin Tulfo. Ganun lang ho kasimple yan. So, kung disqualified si Erwin Tulfo, ibig sabihin, hindi siya pwedeng tumakbo pagka-senador. So, sabi nito, wherefore, we grant the petition. Ibig sabihin, nag-petition si Mary Elizabeth T. Delgado. At sa kanyang petition, gusto niya ma-disqualify si Philip Pichay. At sinabi niya, kasi ang una ginawa ng House of Representatives Electoral Tribunal ay nanalo si Philip Pichay. Pero pumunta sa Supreme Court si Mary Elizabeth T. Delgado at pinayagan at siya yung pinanalo ng Supreme Court, kinatigan siya. At ang sinabi ng decision ng HRET ay binaliktad at diniklara na Philip Pichay is ineligible to hold and serve the office of the member of the House of Representatives for the 1st Legislative District of Surigao del Sur. So petitioner Mary Elizabeth Delgado is declared the winner for the position of the member of the House of Representatives for the 1st Legislative District of Surigao del Sur in the 13 May 2013 elections, considering the term
will end on 30 June 26. The decision is immediately executory. So, yan po. So, ibig sabihin, ang aking argumento dito, nadeklara na ng Supreme Court na disqualified si Philip Pichay dahil sa 4 na libel kung saan kasama niya na sentensyahan si Erwin Tulfo. At kung disqualified si Philip Pichay, disqualified din si Erwin Tulfo. Kaya yan po ang kadelikado sa sitwasyon po ni Erwin Tulfo. So, ladies and gentlemen, may pag-asa pa ba to si Erwin Tulfo? Well, hindi ko muna sabihin. Sa totoo lang, dahil naging abogado ako, kabisado ko diskarte dito, pwede pa siya magkakaroon ng pag-asa. Pero ulitin ko, Mr. Erwin Tulfo, magkaibigan tayo. Magkaibigan kami ni Rafi Tulfo. At dahil pareho tayo galing sa media, isa lang po ang masasabi ko rito. Ako po ay naghangad na tanggalin ng krimen ang libel sa Pilipinas. At kung tatanggalin ng krimen ang libel sa Pilipinas, ito ay sa totoo lang hindi makatarungan para sa mga nagtatrabaho sa TV, nagtatrabaho sa mga vlogger, nagtatrabaho ng mga sa dyaryo, kasi kasama sa trabaho po ang pagsusulat. Kasama sa trabaho po ang pagpupuna. Kasama sa trabaho po ang pagbabatikos. At kung ganon, mukhang hindi naman kaaya-aya sa tingin ng tao na ang mga taong pumupuna ay siyang tumutulong talaga sa bayan. Kaya nga ang tawag sa mga taong ito, sa mga media, ay fourth estate. Kung bakit fourth estate? Ang first estate ay ang Office of the President. Ang second estate ay ang Office of the Legislature na binubuo ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Ang third estate, yan po ang binubuo ng judiciary mula sa Supreme Court pababa hanggang sa pinakamaliit na korte. Ang pang-apat na pumupuna, ang trabaho niya ay pupunain mga pang-alipusta at ang pang-abuso ng mga opisyal ng bayan, yan po ang media. Because that is that work of the media, siguro it stands to reason na dapat wala na sana itong libel case. Pero ang problema natin, the law may be harsh, but it is the law. Dura lex, sed lex. At kung iyan ang batas at wala tayong magagawa, malupit man yan, iyan ay batas. So kung sinasabi ng batas na disqualified si Erwin Tulfo, I'm sorry. Ganun na talaga, disqualified na talaga. So ang ibig sabihin, kung malakas ang team ni BBM, at least nabawasan ng isa, tataas ngayon ang chance ko na baka manalo ako sa pagkasenador. Ganun lang po ang ating ibig sabihin dito. At dahil dyan, magsa-shoutout na lang ako sa aking mga tagapakinig. Boy Gonzales, sa taas na nagsa-umpisa tayo ha. So dito tayo kay Filger Vlogs, Janet T, Victor's Choice, tapos Edel Aguilar, Filger Vlogs, tapos si Janet T, good, di siya dapat sa Senate, Frederick Iloro, Buena Balbiron Carta, Maria Tan, Eleanor Casanova, tapos Revin Napa, good morning from Cabanatuan City, Elisa Cañete, tapos good night, kasi ibang bansa pala si Elisa. So humility, Ricky Mantili, Buyet Potenciano, watching here in San Diego, California. Tapos Maria Tan, Marjorie Bilguera, Manuel Toribio, Susan Ramos de Jesus. Tapos Diamond Sky Power Jollibee, Sangkot Corruption, Anomaly, Katiwalian, Ayuda, DSWD Benefits, kasama ko dyan, request ihalo ko, Father inunan sariling interest na sanay siya gawain sa panahon, Digong Sangkot Pugo, Susan Ramos de Jesus, good morning po, Toto Kausing, Cruzano Cruz, katuwa ang mga tulupong, Revi Napa, Senator Toto, numero 1 ka sa amin para sa senator. Sana marami pa yung bumuto sa iyo, lalo na dito sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa mga Nuevo Eciano. Tapos, sana pati pa Nueva Vizcaya, bubuto rin sa akin. Okay, Napoleon Tadino.
Tadina, good morning. Good afternoon, Engineer watching from Sunnyvale, California. Jose Quintal, Santa Ines. Huwag na iboto ang mga ganyan uri na kandidato. Baka manalo and then someone file a protest against them, sayang ang boto. Phil Jr. Tabayuyong, mabuhay po. Diamond Sky Power, Jollibee. Sana trapo, basahan, sangkot plunder, corruption, pindo, budget, itapon agad. Huwag ihalo pag nakapinsala na nabalot, kabalaghan, kagrabe, pinsala ko tapos basahan, ibig sabihin ano pa. Emily Capistrano, good morning. Dr. Toto Kasing, watching from San Jose, California. Thank you po. God bless you and your family. Nancy Sinisa, good morning, Katoto. Xiao B, hello. Nancy Sinisa, Tulupong, no vote. Monray Cruz, ito yung matapang kuno na nang bastos sa isang general na matinong gumagawa lang ng kanyang tungkulin na sasampalin daw pero di naman nakakakontra kay Pidots. No matter what Pidots does, kahit yung mga action stars daw na Senado, tamimi lahat, si Senador Risa lang ang mag-isang lumaban para sa bayan. Naalala ko to si General Bautista ito yung tinawag niya sa sampalin niya. Lorenzo Mercurio, that's good news. Attorney Toto, Kasing for Senator. Alberto Puno, good yan on the part of Tulfo. Who's next? Rin Palma, libel lang ba kaso niyan? Apat na libel po. Di ba lahat sila may kaso noon sa till now? Tapos inamin nito, 4 ang babae inanakan nito. Tapos 12 ang anak niya. So ibig sabihin, hindi rin maganda po talaga yung moral reputation ni Erwin Tulfo. Kumbaga babaero. Si Rosales Cabanse, live ba ito? Live po, 3:30 AM dito po. Nag-live ako dahil dahil sa ito. Dahil sa istoryang ito. Raylene Palma, tapos Johnny Gonzaga, Amalia Bibal, Ros Cruz, good morning, kapsat ko. Antonio Buensoseso, Rolando Rosales, naimbag nga aldaw, mga kapsat ko ha. Mayap abak sa mga kabalen ko. Tapos magandang umaga sa mga Katagalugan. Maray na aga sa mga Bicolano at maayong aga sa mga Ilonggo at mga Waray. Maayong buntag sa mga Cebuano o mga Buholano. Maradyaw nga aga sa mga lahat ng mga Surigao-non. Rolando Rosales, tirahin mo yung mga buhay sa gab idol, mga magnanakaw. Okay. Sa gobyerno. Victoria Mapalo, nag-file na po kayo? Mag-file ako po sa Pizza 7 at Pizza 8. Sabi ng Bunyog Party. Imelda Farah Sotenko, sana manalo po kayo. Opo. Tony Villeta, ha. Danny Agpalo, good luck, attorney. Tony Villeta, Toto Kasing for Senator. Robert Ijan Santos, Warda Muhammad, buti na bawasan ang Inidoro team. Ben Reclamador, John Sanchez, Sir TC, base po sa binasa nyo ay pwede din masabi na sa ibang salita na ang tao ay chismoso. Raymond Joe, American citizen yan. Hindi natin alam kung ang sabi daw dual citizen siya. So Jaime Juan kasi nagsilbi siya bilang sundalo sa First Iraq War, no? Naging sundalo siya ng Amerika nang lumusob ang Amerika doon sa Iraq. Jaime Juan, Joshua Manaluto, hindi po totoo yan. NS, ano ibig sabihin NS? Boy Gonzales, si Rapi Tulfo, di ba dapat disqualified dahil guilty siya sa kasong libel? Next target is Rapi Tulfo, don't worry. Jaime Juan, sino nga ba ang magsabi na baka ikaw lang? Batas na po ito nagsabi, Jaime Juan. Raymond Joe, the-report ni Butchangko tumanggap na 750 M sa Deputy Speaker. Ganun ba? Alvin, kapag hindi disqualified si Erwin Tulfo, sure win na yan. Lani Vargas, US citizen siya. Joshua Manaluto, di also disqualified sa Pilipinas, lalo na admin candidate. So, Juan Ray Tuble, Ben Reclamador, Cecil Wong Chong. Sino po isa? Hindi ko mabasa. Banatan mo, attorney, kahit kaibigan, lalo na if
trap politiko. Boy Gonzales, Erwin Tulfo, magsabi noon, babalik daw yon 65 billion ba yon? Yung 60 million na binayad kay Ben Tulfo, na kapatid niya rin, dahil doon sa kontrata sa advertisement ng Department of Tourism, na kung saan ang Secretary ng Tourism Department ay si Wanda Tulfo Teo, na kapatid nila. So yan po ay klarong korupsyon. Robert E. Jan Santos, sana wag naman mag-absolute pardon itong hayop na Erwin Tulfo. Wag mo na sabihin, wag na nating i-suggest. Wala, pag-asa natin, pag-asa na ito, i-absolute pardon siya ni BBM. Walang pag-asa manalo itong si Toto. Ganun ba? Okay lang kahit walang pag-asa, pero ipapilitin ko manalo po ako. Boy Gonzales, pero hindi binalik para sa akin lang, matino si Tulfo. Yan, kuyang lang nila si Montulfo. Alvin, ako po, wala akong pag-asa manalo si Toto. Ulit-ulitin mo, mananalo po ako. Sisiguraduhin ko sa iyo. Joel Pern, wag alisin ang libel sa krimen sa Pinas dahil maraming media personalities na bayaran para sa demolition job ng karamihan. Imelda Talaugod, maayong aga. Felicima Quinones, GD Adaven, Jan Patulot, Evar Mozar, tapos Revenge, si Jinggoy at Bong Revilla nga nanalo nga maski may matinding kaso. Munian, salamat po sa super sticker. Danny Pudadera, Gregorio Babaran, Arlene Anacleto, Noel Bailon, Mumi Ann, Felcerna Quinones, tapos Tony Villeta, Nati Sining, Pio Torrecampo, Francisco Alfonso Iniego, Joseph Balayaw, tapos Tony Villeta, Sher Rosales Cabanse, Mike Patino, Oscar Mulieda, Basilisa Flores, Sigmund, dapat bawal na tumakbo yung mga naka 2 terms na senator. Tapos good luck Toto, pagpasok turuan mo mga low tier senators paano ang tamang pag-inquire. Opo. Antonio Burgos, Eduardo Edi, Tony Villeta, Lee Cruz. O kaya yan po ang ating mabalita sa umagang ito. At magandang umaga, Erwin Tulfo!